Pumunta ako ng Motor Trade, located yan dito sa tapat ng Pure Gold Bacoor, malapit lang din sa SM Bacoor. At ito ang motor na nakita ko. Ito na pinaka-iintay ko at tingin ko pinaka-iintay nyo rin. Kung hindi man, ayos lang. Pero para sa akin, big deal to dahil isa akong fan ng Raider R150 mula nung umpisa pa hanggang ngayon. 2 dekada na ang Raider at ngayon makikita na natin ng aktual at harapan ito mga bossing. Itong Raider matagal na po sa Philippine market. Nagsimula yan 2003 yung wala pang push button, puro padjak lang kaya maraming sneakers ang sinira noon. Tuloy-tuloy yan, nagkaroon ng 2008 model, 2009 new breed model at 2013 naman yung Reborn. Sinundan 2017 ang kauna-unahang fuel injected na Raider 150 inilabas at ngayon nga ang pinakabago ang 2025 model, ang Blade Edition at yung Raider Pro. May mga ilang kulay pa tayong hindi nakikita sa mga susunod na video pero Raider Pro na lang ang gusto kong makita dahil nakita ko na nga ng actual ito. At base sa aking pagkakita dito at first reaction video na gagawin ko dito sa motor na to, para sa akin mga bossing, maganda pa rin siya in the sense na hindi mo papansin yung pagkakuba niya. Lalo na kung ikaw yung kukuha ng Raider tapos i-modified mo, well hindi issue yan sa mga nagmo-modified ng motor. Pero sa mga pang daily, pang araw-araw, talagang kung titingnan mo as is, ganyan na po yung forma niya, talagang hindi bagay yung nakalabas yung kanyang mga turning lights. Sa ibang bansa po, bawal po kasi yung hindi visible masyado yung mga turning lights, may restriction sa kanila, sa batas nila. Pero sa atin naman, as long as visible, nakikita naman yung mga blinker, pwede. Yun nga lang, syempre yung disenyo na to, sa ibang bansa po kasi din-design yan. Syempre, kailangan makakomply sila sa batas sa kanila. Sa atin sa Pilipinas, kung ano yung meron sa ibang bansa, yan lang naman yung dadalhin dito. Hindi nyo natatanong mga boss, yung ganitong version na nakalabas yung mga turning lights 3 years ago inilabas sa Malaysia, unang inilabas yan. Yung mga ganyang nakalabas yung blinker, So, hindi ko gusto yung ganyang nakalabas kasi masyado siyang awkward tingnan. Hindi bagay sa forma. Ginawa naman kasi yun para sa compliance sa lugar nila, sa batas nila. Pero ngayon mas matindi, nakalabas na yung blinker, kuba pa. So may purpose naman daw kasi may lagayan din daw naman ng yan, cellphone tapos charger. Pero hindi rin kasi kung ganito ipang long ride mo yan, maglalagay ka rin ng top box dyan tutusin, pwede, at least meron na rin lagayan ng cellphone o kaya yung gloves mo. Pero pagka ganito kasi yung motor mo at ipang daily mo, ang mangyayari kasi niyan, lalagyan mo ng top box yan. Ganyan talaga usually ginagawa ng mga rider dito sa atin, Kasi ganitong underbone, mga bossing, wala po itong compartment. Wala kang malalagay dito. Kaya nga usong-uso sa atin yung mga scooter Kasi ang lalaki ng mga compartment. Pero yung ganitong forma, kaya ka kukuha nito, gusto mo dito yung speed at yung dating. Pero sa dating ng labas ng Raider ngayon, talagang hati talaga opinion. Ako nagre-review din ako ng mga motor, tumitingin ako ng magagandang motor. Pero nagulat ako nang inilabas ito. Sa part na to, sa taillight, maganda siya, Kasi puro pula na siya. Yung kanyang turning lights naman nakalawit pa rin. Ang laki talaga ng turning lights. At base sa pagsampa ko dito, parang mas lumiit siya ng konti. So hindi lang ako sure kasi hindi masyadong lapat, pero parang bumaba siya ng konti. So ayos na ayos din to, Para sa 5'5" in height na kagaya ko, kung 5'3" ka, pwede rin to sa'yo. Tapos magpanipis ka pa ng gulong ng konti. Manipis na gulong yan, panipis mo pa ng konti. Parang mas maganda yung forma, di ba? Turning lights lang talaga yung medyo alanganin dito, di ba? Pero kung kukuha ka naman nito, syempre, meron pa rin namang R150 na version. So, pwede mo palitan ng cowling. Yung nga lang, gastos na naman, di ba? Siyempre tayo, pagka kumuha tayo ng motor at gusto natin yung motor, gusto natin, wala na tayong papalitan as is, yun na yun, di ba? Yun nga yung version na nakaraan. Pero kasi yung version ngayon, marami po talaga ang ayaw. At meron pang lagayan ng sunrocks. Yan ang hindi ko rin maintindihan bakit dyan na inilagay yan. Nako po, hindi ko talaga alam, Ang ganda na sana
Kumbaga pag tinignan mo sa ilalim, purong makina, tapos may kahalong plastic sa bandang ilalim, no? Tapos ito naman yung turning lights, may mga bracket din yan mga bossing, no? Kaya parang nakalawit siya ng gusto. Labas na labas siya. Tapos yung 3D emblem ayos naman. Ito pa rin yung cowling nung nakaraang version. So kung gusto mo tanggalin yung turning lights, nasasagwaan ka kasi sobrang lapad at malaki. Eh di tanggalin mo yung bracket, ikabit mo na lang yung turning light dun sa mga niya, sa headlight niya, headlight assembly. Pagdating naman sa mga buttons, ayan pa rin naman, ganun pa rin naman kagaya ng dati. Yung mga kailangan mong detalye sa panel nandyan. Itong version na to na Blade Edition, siya, di susi pa siya, no? Yung Pro version yung yung keyless. So ayan, yan siya. Ayos pa rin naman. Sa kanan, ignition na makikita mo diyan. At makapit na handle grip. Tapos may bar end na bakal. Hindi ko na re-review yung sobrang haba nito kasi alam niyo na naman yung mga specs nito sa tagal ba naman ng Raider, no? Napakadami nating video na inilabas dito. So pagdating sa cockpit, maganda yung forma. Sa side na to, dito mapapansin yung pagkakuba at meron susian sa may gilid para mabuksan mo yung baterya. Yung sinasabi nila na kailangan makita mo daw ng actual para makita mo yung totoong ganda niya, para sa akin kung ano yung nakita ko sa video at yung actual na nakita ko siya, ganun talaga siya mga bossing, no? Mapapansin mo talaga yung pagkakuba ng Raider na to. Pero siguro sa umpisa hindi tayo sanay. Pero siguro sa mga susunod na araw o sa mga ilang taon na nandito na to, baka naman masanay na rin tayo, no? Pero para sa akin mas maganda pa rin yung dating version. Pero hindi pa naman inalis yun, kaya kung gusto mo yon, pwedeng kumuha ka na ngayon. Nasa 121,900 yung dating Raider R150. Itong pinifeature natin nasa 130,000 tong Blade Edition mga bossing. Ito yung pinakabago ngayon. Tapos yung isa na lang na hindi natin nakikita, 146,400 yung Blade Edition naman. Yun po yung may ABS, sleeper clutch. Tapos syempre ganun pa rin, may bank angle sensor. Mamamatay pagka naka 60 degree ka. Pero kung para sa'yo, mas mapupusuan mo yung ganitong forma, wala naman nakakahadlang, di ba? Hindi naman kami basihan para bumili ka ng motor na napupusuan mo. Kami po ay reaction lang naman. Para sa amin lang naman po ito. Ang sinasabi lang natin, yung disenyo at forma, yung tindig lang naman ang hindi natin nagustuhan. Pero pagdating sa makina, reliability, wala na po tayong pag-uusap dyan mga boss. Dahil alam nyo naman po ang Raider, napakadami pong community ng Raider. Hindi po kayo mawala ng pyesa, antibay ng makina bago ka magpalit ng mga internal parts. Umaabot din ng taon yan mga bossing. Basta ayusin mo lang ang mga pagme-maintenance, mga kailangan mong palitan, lalo na kung pang daily mo yung motor.